Magandang araw mga kaibigan. As usual in the morning, my dark chocolate. So, pwede nang mag-order. Meron ng stock. First come, first serve. And by the way, salamat sa may mga initial nag-donate na ng pera para sa pambayad ng abogado ko na magdepensa sa akin sa kaso na naisampa sa akin. Isang nakatira sa France or Germany, nagpadala through, meron yung thank you. May feature itong channel ko. Kung gusto mong mag-thank you, magpadala ng kwarta, ayun, voluntary. Yung hindi naman alam kung paano magpadala through yung thank you feature, dito na lang po. This is also a GCash number. Pwede kayong magpadala ng suporta para sa pang-abogado natin laban dito sa kaso. Okay, gusto kong magbigay ng reaction doon sa aligasyon. Okay, iklaro ko, aligasyon ng unprofessional treatment ng mga senior officers sa Armed Forces of the Philippines. Mayroong, I think this is the first time na may direct na sundalo, active sundalo, nag-message kay Madam Maharlika at sinasabi yung demoralisasyon ng kasundaluhan at ito nga, unprofessional treatment ng mga senior officers. Ito yung mga binanggit ni Maharlika: Major General Antonio Navarrete, Major General Lionel Nicolas, Brigadier General Marceliano Teofilo, and Brigadier General Jovencio Gonzales. These are all active AFP generals na they were relieved without cause. Walang due process yung pagka-relieve nila at saka naka-floating status sila ngayon. Yun ang report, aligasyon. Nabibigyan ko ng reaksyon, analysis, opinion lang ito . Okay, pakinggan natin si Ferlady Maharlika. No? Ngayon, sabi dito mga palangga, ng ating puting ahas, di ba? Grabe, Miss Maharlika, sobrang bagsak na po kami. Okay? Pinagtatanggal yung mga kasama namin. Okay? Itong nag-message sa atin, hindi ito tinanggal. Okay? Grabe yung mga kasamahan po namin ay pinagtatanggal ng wala man lang formal investigation o valid reason. Kita nyo mga palangga? Sumisidhi na po ang galit at puot na nararamdaman namin ngayon dito sa AFP. Hindi ka kasama dito, Browner. Okay? Dahil dumidila ka sa kipay ni Lisa Smugs. Nagkikis-kipay ka. Baguhin na natin din na kiss us. Okay? Kipay na. Ngayon, mga palangga, sabi ng ating mga mga men in uniform dito, minus Browner o yung mga Dorobo o yung mga nakikinabang sa Kabanang Bayan, okay, nadidemoralize na po kami dito, Miss Maharlika. Sabi niya, sabi niya, pinalala ni Secretary of National Defense na si Teodoro, okay? At si Chief Browner, AFP Chief Browner. Kaya lalo pong umiinit ang mga sundalo at officers. Hindi sila nakikinig at mistulang nagbibingi-bingihan sa mga tunay na kaganapan dito sa Armed Forces. Hindi po kami pinapakinggan. Binabaliwala po ang aming mga posisyon dito. Binabastos na po kami. Sinusumbong ito sa inyo mga palangga. Sinasayang po ng administrasyon na ito, okay, ang pinuno ng Armed Forces ang invaluable human resources dahil sa lantarang pagpayag na paglapastangan at pambabastos sa professional system of assignment, designation, and promotion po ng mga sundalo. Grabe, sabi niya, inalmahan po ng mga sundalo, lalo na ng mga junior officers, ang pakikipagmabutihan, okay, ng magpinsang Coting at Romualdez sa mga makakaliwang grupo, di ba? Nakipagmabutihan si Tambalusos at si Coting, pinardon niya, pinatawad niya yung mga nagurgur ng kinabukasan
kinabukasan ng mga anak ninyo? I just forgot the yung executive order ba yun? Nakalimutan ko lang, hindi lang ako ready, okay? Pero alam nyo na yon. Pinalaya ni Kuting, okay? Yung mga kumikitil ng buhay ninyo. Okay? So inalmahan po ng mga sundalo, lalo mga junior officers, ang pakikipagmabutihan ng magpinsang Marcos at Tambaluslos, okay? Sa mga makakaluwang grupo habang isinakripisyo po namin ang mga ng mga mahuhusay na senior officers nila na sinira ang distinguished military careers at sterling service record sa basta na lamang paglagay ng mga ito sa floating status. Pinagtatanggal, pinalitan ng mga kasabwat ni Lisa Smugs. Ngayon, sabi ng ating puting ahas, sa kasalukuyan po, Miss Maharlika, 4 po na generals ang biglaang tinanggal at inilagay sa floating status kung wala pong pwesto bukod pa sa mga colonels na pinagtatanggalan rin ng assignments at inilagay sa floating status. Bago po umupo si Marcos, ang 4 na respetadong generals ay nagserbisyo ng buong buhay at katapatan. Itinaya ang mga buhay para sa bayan at tinaguro ang bayani, nakipaglaban, nasugatan, di ba? Sa, yung iba, sugat. At kinilala sila at binigyan ng mga matataas na awards, parangal, pagkakilala, pero sa kasabaang palad po, sinira at binaliwala ni Marcos Jr. ang mga sakripisyo at inilagay sa floating status o walang permanent na pwesto, commensurate sa rangko nila sa ngalan ng mali at mapanirang pamulitika. Exactly the same ng ginagawa ngayon dyan sa PIDEA, doon naman sa mga abogadong inuulat ko sa inyo at dinibdiban ni Lasso na nakakaso yan ngayon sa ombudsman. At ang iba pang mga, I think, more than 50 empleyado, okay, ng PIDEA na pinagtatapon din nila. So dahil nga, ito ay pulboronic way of government, pulboronic governance. Ngayon, pinaparating ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga general, na totoong magigiting na general ang pambababoy mo, Kuting Junior, dahil kakapulboron mo, kakatulog mo, kaya nagkaka-muscle spasm ka na, muntik ka nang magurgur ang sarili mo. Okay? Ito, papakita ko sa inyo yung picture. Inas ko po yung ating puting ahas kung pwede ba ipakita itong mga 4 na general. Okay, sabi dito, ma'am, ito po, sabi niya, ang mga kinilala at highly respected na mga junior officers ng AFP na sinira ang distinguished military career dahil sa politika. Okay, you know what? Nakahiga ako kanina nung na-receive ko to. Binabasa ko ito. Ito, mga palangga, tumutulo yung luha ko. Sabi nga ng aking palangga, ano, may iyak-iyak ka na naman? Sabi nga sa akin. Sabi ko, you know what? Sabi ko, kung tatay ko to, kapatid ko, na sundalo, na pinag-aral ko, kunyari, kasi tayo, may mga pinag-aral tayo mga kapatid, di ba? Mga ganun tayo Pilipino eh. Kunyari, kapatid ko to na nagsunog ng kilay, o tatay ko to, na nagtiis stop para mo na dyan. mag-aral, para maglingkod sa So, kung ituloy-tuloy mo panonood kay Marlica, pinakita niya yung pictures ng 4 na general. Ulitin ko yung mga pangalan nila. These are active. Major General Antonio Navarrete, Major General Lionel Nicolas, Brigadier General Marcelano Chupilo, and Brigadier General Jovencio Gonzales. These are all PME graduates. Pinagtatanggal na walang due process, floating. Plus may colonels pa, mga colonels pa. So, anyway, these are allegations dahil text man lang. Ang aking suggestion ba o nakita magandang gawin, sana ang Armed Forces of the Philippines, kung okay sa kanila, nasa kanila lang, aking idea lang ito, opinion, sagutin nila itong issue na ito. Para malaman din natin yung side nila. Kasi dumarami na talaga ngayon dahil sa social media age, text lang, ang daming apps, malalaman. At itong si Maharlika na ang nagiging sumbungan ng bayan. So, yun, ang una kong reaction dito, comments na sana sagutin ng Armed Forces of the Philippines ito.
Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa professionalism ng armed forces, lalo na itong mga ganito, yung pag-relieve. Noong panahon namin, ako nahiniral na ako, panahon ni Noynoy Aquino, President Aquino. Kaya lang yung mula nung Gloria Aquino Duterte, nakita ko maganda yung professionalism ng armed forces, lalo na dito sa mga pag-relieve. Bago ma-relieve, magkaroon muna tinatawag namin na Board of Inquiry. Example, may nangyaring masama doon sa area ng commander, iimbestigahan yan. Normally, ang rason na imbestigahan kung may nangyaring maraming nadali na sundalo, ganun ang imbestigahan ka. So, ako, nakaranas ako niyan nung nasa ako sa Mindoro, Deputy Brigade Commander ako. Ang aking Brigade Commander, inimbestigahan kasi namatayan kami ng maraming sundalo. Inimbestigahan. Oh, lumalabas sa investigasyon, wala siyang kasalanan. Ginawa niya yung lahat ng makakaya niya. So, hindi siya na-relieve. Ang na-relieve yung battalion commander. Okay, ganoon. So, may due process. At wala akong matandaan ng ganitong reklamo nung nasa active service pa ako. Maganda ang kalakaran mula ERAP, Gloria. Lalo ng panahon ni PGMA. Ang policy ni PGMA noon is mag-promote kayo ng non-PMAers. Bigyan nyo ng corresponding percentage. Example lang ito kung mag-promote kayo ng 10 generals, dapat may isa o dalawa na general na non-PMAer na ma-promote. Ganun, nung una. I don't know ngayon. Medyo nawawala na. So, napakaganda ang professionalism ng AFP nung nasa active service pa ako. At ako, with this allegation, ulitin ko, allegation, medyo nalulungkot din ako. Kagaya sabi ni Marlica na umiiyak siya. Okay. So, isa pang nabanggit dyan, yung demoralisasyon ng mga sundalo, lalo na junior officers, yung pakipagmabutihan ng presidente at speaker of the house sa mga makakaliwa. Ako, nakakarinig din ako ng ganyang feedback on the ground. Kasi nakakasalamuha ko rin ang mga active soldiers. Nakaka-receive ako ng ganyang feedback na umaalma. Although hindi sila umaalma na publicly, kaya lang parang delikado na naman. Iba na naman ang direksyon ng imbes na patapos na ang laban, madali nang matapos ang insurgency problem ko, konti na lang ang NPA, ngayon peace talks. Baka lalakas na naman ang NPA. Yun ang hinaing na naririnig ko. Okay? So, similar doon dito sa text na natanggap ni Marlica. So, yun po ang aking I love the Armed Forces of the Philippines. I spent the best years of my life, 34 years. Sana maibalik yung dati. Sana masagot ito ng AFP and everything. Sana hindi ma-politicize. Kasi kung mapabayaan ito, nako, unti-unti mag-breakdown ang moral ng sundalo, delikado. Sana maayos ito. Salamat sa mga nagre-report kay Maharlika, mga puting ahas, at salamat din kay Fair Lady Maharlika.